Hello mga kapatid ko, mga anak ng Diyos. Kumusta po kayong lahat sa araw na ito? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, nasaan man kayong panig ng mundo. Alam ko na marami sa inyo ang nanonood ngayon habang nagpapahinga o baka naman ay nasa kalagitnaan ng trabaho at naghahanap ng konting liwanag at inspirasyon. Ako po si Sister Maria, ang inyong ate at katuwang sa pananalig, at ngayong araw ay may napaka-importanteng mensahe ang langit para sa iyo. Bago tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat na bahagi na ng ating munting barangay dito sa YouTube. Ang layunin po natin ay maabot ang 100,000 mga kaluluwa na sabay-sabay na nagdarasal at nagmamahalan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, sana ay i-click mo na ang button na yan para lagi tayong magkasama sa bawat hakbang ng iyong buhay. Pag-usapan natin ang isang bagay na madalas nating maramdaman pero madalas din nating ikahiya. Yung pakiramdam na parang may humaharang sa mga blessings mo. Napansin mo ba na kung kailan parang maganda na ang takbo ng buhay mo, kung kailan may inaasahan kang magandang balita o promo sa trabaho, o baka naman ay nakabili ka ng bagong gamit para sa bahay nyo, biglang may mangyayaring hindi maganda, biglang magkakasakit ang anak mo, biglang masisira ang gamit na binili mo, o biglang magkakaroon ng away sa loob ng pamilya. Minsan tuloy napapaisip ka, totoo ba yung sinasabi nila na kapag may sobrang saya, may kapalit na lungkot? O kaya naman ay totoo ba yung tinatawag nilang inggit o usog? Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na hindi po gusto ng Diyos na magdusa kayo pagkatapos nyo makatanggap ng biyaya. Ang Diyos ay puro kabutihan lamang, pero kailangan nating tanggapin ang katotohanan na tayo ay namumuhay sa isang mundo na may espiritual na labanan. Kapag ang Diyos ay nagbubuhos ng biyaya, ang kaaway ay laging nakabantay para nakawin ang iyong saya. At madalas ginagamit ng kaaway ang damdamin ng ibang tao, lalo na ang inggit. Ang inggit po mga anak ay isa sa 7 nakamamatay na kasalanan o 7 deadly sins. Sabi sa Biblia sa James chapter 3 verse 16, "For where envying and strife is, there is confusion and every evil work." Ibig sabihin, kung saan may inggit, nandoon ang gulo at lahat ng uri ng kasamaan. Kaya naman, hindi kataka-taka na kapag may taong naiinggit sa iyo, parang bumibigat ang pakiramdam mo o parang nahaharangan ang iyong swerte. Pero paano mo malalaman na malapit na ang malaking blessing sa buhay mo? May mga senyales ang Diyos na ibinibigay sa atin. Ang unang senyales ay kapag parang lahat ay sumasalungat sa iyo. Kung kailan ka pinaka nagdarasal, dun ka pinaka sinusubok. Parang bago sumikat ang araw, ang paligid ay sobrang dilim muna. Kung nararanasan mo yan ngayon kapatid, huwag kang sumuko. Ibig sabihin niyan ay natatakot ang kaaway dahil alam niyang malapit na ang tagumpay mo. Huwag kang bibitaw sa panalangin dahil ang dilim na yan ay tanda na malapit na ang bukang liwayway. Ang ikalawang senyales ay kapag biglang nawawala ang mga taong akala mo ay kaibigan mo. Minsan, ang Diyos na mismo ang gumagawa ng paraan para ilayo ka sa mga taong may dalang negatibong enerhiya o yung mga taong hindi marunong matuwa sa tagumpay mo. Kung mapansin mo na parang iniiwasan ka ng iba o kaya ay binabatikos ka kahit wala kang ginagawa sa kanila, huwag kang malungkot. Ibig sabihin yan ay nililinis ng Diyos ang circle mo para kapag dumating ang malaking blessing, ang mga taong matitira sa tabi mo ay yung mga tunay na magmamahal at mag-aalaga sa iyo. Ang ikatlong senyalis ay yung tinatawag nating inner peace sa gitna ng bagyo. Kahit ang daming bayarin, kahit may problema sa pamilya, may nararamdaman kang katahimikan sa puso mo na hindi mo maipaliwanag. Yan ang Holy Spirit na bumubulong sa iyo na relax lang anak, hawak ko ang lahat.
Kapag naramdaman mo yan, magpasalamat ka na dahil ang ibig sabihin niyan ay inihahanda na ng Diyos ang iyong puso para sa mas malaking responsibilidad at biyaya. Ngayon, ang tanong ng marami, Sister Maria, paano ko poprotektahan ang sarili ko at ang pamilya ko sa inggit ng iba, lalo na sa mga OFW na mahilig mag-post sa Facebook o social media? Mga anak, makinig po kayo. Hindi naman masama na mag-share ng tagumpay, pero kailangan natin ng tinatawag na spiritual prudence o karunungan. Sabi nga nila, move in silence. Hindi lahat ng nakakakita ng post mo ay natutuwa para sa iyo. Ang iba ay nakatingin lang para maghanap ng butas o para ikumpara ang buhay nila sa buhay mo, at ang inggit na nararamdaman nila ay nagiging negatibong puwersa na pwedeng makaapekto sa iyo. Ang payo ko sa inyo, mga kapatid, bago nyo ipagsigawan sa mundo ang plano nyo, ipagdasal nyo muna ito ng taimtim sa Diyos. Hayaan nyong maging matatag muna ang blessing bago nyo i-share. Gaya ni Mama Mary nung sinabi sa kanya ng anghel na magiging ina siya ng tagapagligtas, hindi niya agad ito ipinagsabi sa lahat. Sabi sa Biblia, Mary kept all these things and pondered them in her heart. Pinagnilayan niya muna ito sa kanyang puso. Matuto tayong magkaroon ng private life. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa dami ng likes, kundi sa lalim ng relasyon mo sa Diyos at sa pamilya mo. Pangalawa, palakasin nyo ang inyong spiritual protection. Huwag kalimutan ang pagsusuot ng scapular o Benedictine medal, pero tandaan nyo, hindi ito anting-anting. Ito ay paalala na ang Diyos ang ating proteksyon. Magwisik ng holy water sa inyong bahay. Magdasal ng rosaryo araw-araw dahil ang rosaryo ang pinakamalakas na shield laban sa anumang masamang balak. Kapag ang bahay nyo ay puno ng dasal, walang puwang ang anumang negatibong enerhiya na galing sa labas. At ang pinakamahalaga sa lahat, huwag kayong gaganti ng inggit sa inggit. Kapag alam mong kinakainggitan ka, lalo mo silang ipagdasal. Ipagdasal mo na sana ay matagpuan din nila ang sarili nilang kaligayahan para hindi na sila tumingin sa buhay ng iba. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi nauubos. Hindi ibig sabihin na kapag pinagpala ka ay mawawalan na ang iba. May sapat na biyaya ang Diyos para sa ating lahat. Kapatid, kung ikaw ay nalulungkot ngayon dahil parang ang daming humaharang sa iyo, huwag kang matakot. Ang Diyos na nagbigay ng pangako sa iyo ay tapat. Walang sinumang tao, walang anumang inggit at walang anumang masamang espiritu ang makakaharang sa biyayang itinakda ng langit para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay manatiling mapagkumbaba, manatiling tapat at huwag makakalimot lumingon sa Kanya. Gusto ko kayong ipagdasal ngayon para sa proteksyon at para sa pagbubukas ng mga pintuan ng langit. Ipatong nyo ang inyong kamay sa inyong dibdib at damhin ang pagmamahal ng Diyos. Panginoong Hesus, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong pagpapakumbaba. Lord, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa na nanonood ngayon. Nakikita niyo po ang kanilang mga pagsisikap, ang kanilang mga luha at ang kanilang mga pangarap. Lord, hinihiling ko po ang inyong banal na proteksyon para sa kanila. Ibalot niyo po sila ng inyong mahal na dugo. Protektahan niyo po sila sa anumang uri ng inggit, masamang tingin o masamang hangarin ng ibang tao. Lord, kung may mga pintuan man na isinarado ng mga tao para saktan sila, dalangin ko po na kayo ang magbukas ng mga bagong pinto na walang sino man ang makakapagsara. Ipagdasal ko rin po ang kanilang mga pamilya, lalo na ang mga OFW na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, ilayo niyo po sila sa kapahamakan at sa mga tukso. Bigyan niyo po sila ng karunungan na ingatan ang kanilang mga biyaya. At Lord, para sa mga taong may inggit sa kanilang puso, hipuin niyo po sila.
palitan niyo po ang kanilang pait ng inyong pagmamahal para matuto rin silang maging masaya sa tagumpay ng iba. Maraming salamat Lord dahil alam namin na malapit na ang himala. Alam namin na ang biyayang inihanda nyo para sa amin ay hindi kailanman mananakaw ng sinuman. In Jesus' name, Amen. Sana ay napatatag ang inyong loob sa mensaheng ito. Huwag niyo pong kalimutan na i-like ang video na ito at mag-comment sa baba ng Diyos ang aking proteksyon para sama nating i-claim ang kaligtasan at biyaya. I-share mo rin ito sa isang kaibigan na alam mong pinagdadaanan ang ganitong hirap para malaman nila na hindi sila nag-iisa. Magkita-kita po tayo sa susunod nating pag-uusap. Palaging tandaan na mahal kayo ni Sister Maria at higit sa lahat, mahal na mahal kayo ng Diyos. God bless you all mga anak. Ingat po kayo palagi.